Kumusta Senator? Medyo nahimasmasa na ba kayo after what happened last night? So, I'm okay. At saka yung 10 ng mga kasamahan namin, we're all okay. After the walking out, nagkaroon kami ng caucus, yung minority, tapos planning on what to do on Monday. Na we know that they will really put put it again on the floor. And we will give them a good fight. Though alam naming outnumbered kami, pero will not give up na ganun-ganun na lang. We really have to fight. Ang gusto lang namin kasi Christian, na palawanag sa amin. Bakit kailangan nyo baguhin yung rule na yon? Rule 14, Section 41, na sa kasi 41B, ang sinasabi doon, pwede ang teleconferencing, video conferencing, ng isang senador o ng ilang senador basta may force majeure o kaya national emergency. Applicable ito kasi noong panahon ng pandemic, okay? Panahon ng pandemic. Ngayon binabago nila, gusto nila na okay, tuloy-tuloy natin yan. With this new rule na kanila pinapanungkala na kahit absent ka, wala ka physically sa Senado, pwede kang mag-attend ng hearing, bumoto. Unfair naman yung Christian doon sa mga pumasok sa Senado because physically, ang sinasabi lang nila doon, basta may justifiable reason. Yun yung tinatanong ng mga kasamahan naming senador, sila Kiko Pangilinan, sila Risa, Senator Ping. Ano itong justifiable reason? Can you give us? Ay wala naman, ang dumiretso ka agad dun sa pagbotohan na lang natin, let's divide the House. So, yun ang naging problema. Kaya pinipilit nila na syempre outnumbered kami dahil lamang sila. Kaya nga the only way was like we stood up, walk out kasi nga hindi kami sang-ayon. Okay. Kahagabi pinarangkan nyo po itong mga kasama nyo sa majority, no? So ano ba talagang basa nyo rito? Bakit nila isinusulong itong suspicious amendment na ito? Alam mo, gusto ko sana sabihin, kaso naisip-isip ko, seconds before ako magsalita na gusto ko sasabihin, wag na tayong magbulahan dito, wag na natin lokohin ang taong bayan. Obvious naman, Christian eh. Bakit nila pinilit ito nung May 11? Ang tanungan namin, ay kaso hindi nga nila sinasagot, at tinatanggi nila, ito ba ay para kay Senator Bato na nagtatago ngayon? Ito ba ay para doon sa dalawang senador na sabi ni Ombudsman Rimulya ay lalabasan ng warrant? Ito ba ang dahilan? Gusto niyo mag-attend pa sila kung nasaan man sila? Yun lang naman eh. I-explain lang naman nila sa atin. Hindi, tatago nila. Hindi. Kailangan. At pangalawa, bakit sobrang importante ng rule na ito? Ang daming pwedeng pag-usapan, Christian. Ang daming mga nakabinbin na mga kaso, not kaso kundi mga bills, ika nga for sponsorship. Isa na doon yung kay Senadora Risa, yung hospital detention, malapit na yon, na bawal nang idetinin ng ospital ang sinuman kapag walang pambayad. Pangalawa, si Senador Marcoleta, meron din siya sa floor, nakabinbin ngayon, yung wag nang pagbayarin ng kuryente, bagkus gobyerno lang sasagot sa electric bill ng mga poorest of the poor. Naka-hold din yun. Yung sa akin, yung nuclear treaties na kapag may disgrasya sa ibang bansa na nuclear power plant nila at umabot dito yung disgrasya because of sa hangin, sa tubig, naapekto na ilang kababayan natin. Yung treaty na tinatapos namin na may compensation tayo doon sa kung sinong may-ari ng nuclear reactor na yan at umabot sa atin yung damage, babayaran tayo. Yun ang treaty na nakabinbin. Pagkatapos meron pa yung Visiting Forces Agreement ng Canada at saka New Zealand at pagkatapos yung AIX pa, yung anti-EPAL law, nakabinbin lahat ito eh. So, ang tanong natin lang, mas importante ba itong yung kailangan hindi kailangan mag-attend ng senador pero pwedeng video conferencing? Okay. Mas importante ba ito doon sa mga batas na ika nga para sa interes ng taong bayan? What we were talking yesterday, Christian, it looks to me like it was only for the interest of the few rather than talk about these issues, these bills na pending on the floor na marami ang makikinabang.
pinipilit na hindi, kailangan nating pagbutuhan na ito, divide the house. Ang tanong ko nga, bakit tayo nagmamadali? Why are we in such a hurry to pass this rule, ika nga, Christian? Ano pong sagot niyo ron sa tanong niyo? As in prangkang usapan. Mukha bang talagang para makinabang itong sina Bato, Jinggoy at saka Joel? Christian, masama man tanggapin. Sabi nga, yun ang hindi nila matanggap. Sabi ko, borrowing the line ng isang aktor sa isang pelikula na you can't handle the truth. Yung sinasabi ko, totoo naman eh. Being a journalist, you and me, before, alam natin kung saan patutungo yung kwento eh. Because we're journalists eh. Lalo na ikaw, naging investigative reporter ka, ako. Yung body language lang nila, hindi mo lang sabihin, paikot-ikutin man nila ng mundo. Bakit mo pipilitin na pwedeng bumoto ang ilang senador kahit wala sa session hall na pwede silang mag-attend? Bakit? Hindi ba? Anong reason? Siyempre, doon yun. Si Bato, nagtatago. May dalawang silang kasama. Kailangan siguro nila intact pa rin yung number nila. Pero hindi naman, labag nga sa rules yun eh. Pangalawa, parang niloloko nila yung taong bayan. I mean, may exception to the rule dahil sila ay, isa pa, may mga nagtanong sa akin kanina, ang sabi, hindi ba lalabag yung nagawa nila, yung rules ninyo, lalabag sa rules ng BGMP, lalabag sa rules ng NBP, na bawal ang mga cellphone, internet sa loob ng kulungan. So paano ito? So magko-cross yung rules namin, mas mataas ba yung Senate rules sa rules ng BGMP, sa rules ng NBP, mas mataas ba? I don't know. I mean, kailangan siguro pag-aralan na, Christian. Ano pong nakikita yung implikasyon nito sa Senado kung sakaling makalusot itong isinusulong nilang amyenda sa rules ninyo? Una, nakakahiya man sabihin, pero syempre kahit walang Senado, kaya si Bato, patuloy ang sweldo, di ba? Dahil nag-attend naman siya online, di ba? So, tuloy-tuloy ang sweldo ng tao. Pangalawa, makakaboto siya ng kung ang mga dapat. Syempre, mahirap naman makipag-diskusyon pag online yung kausap mo. Paano mo diskusyonin, di ba? Hindi mo makukuha exactly yung ideas niya and thoughts niya dahil nasa kabilang linya siya. That is my point. Pangatlo, binoto ka ng tao para pumasok sa Senado, hindi para sa bahay mag-internet or diyan ka video conferencing. Pang-apat, kaya gusto namin malaman, yung sinasabing justifiable reason. Ano ang justifiable reason? Other than force majeure, other than national emergency, ano pa yung justifiable? Kasi inoperahan ka sa pantog o inoperahan ka sa appendix, something. But we want to hear that. Unfortunately, hindi. Di-divide yung house. Kailangan pagbutuhan na. Kapala Senator, curious ako, no? Kasi napansin ko lately, under the Cayetano Senate presidency, for lack of a better term, no? Parang naging nana yung ilang mga senador. Example, si Robin Hood Padilla, na pagtaasan ng boses, napaka-sensitive pala, na-offend kay Kiko Pangilinan. Tapos kagabi, si Senate President Cayetano, sinabi na naman, ang taas ang boses mo, si Senator Kiko Pangilinan. Kayo, dun sa standard na Senate nila so far, no? Masyadong matapang yung mga binibitawan yung salita referring to some of your colleagues. How are they responding to this? May mga naninita ba sa inyo o nagpapahayag ng tampo o galit na masyadong matalas yung pananalita niya? Kahapon na lang, di ba, sinasabi ni SP Cayetano, out of order ako. Paano naging out of, is it telling the truth out of order now, Christian? Yung magsabi ka ng totoo, out of order ka, hindi tama, unparliamentary pa yung sinasabi. Sabi ng isa pang congresswoman na nasa majority, nagalit, parang tumayo pa, dapat daw pigilan ako. Bakit daw pipigilan? Yun naman yung nakikita na naman natin lahat. I mean, ba't pa natin bulahin ang tao? Binobola namin yung mga tao, Christian eh. Diretsahin na natin na kailangan natin ipasa ito para 3-4 sa mga kasamahan namin kung sakasakali, harinawa, wag naman makulong, makapag-attend pa ng sesyon. Yun lang yun eh. Doon pupunta yun. Doon patutungo yun, Christian. Pala kagabi tumayo rin kayo, no? I think in defense of Senator Risa Ontiveros na
ininsulto nitong si Senator Marcoleta. Can you talk about that? Yung pinapamukha na walang legal background. Exactly. Kaya tumayo ako doon. Sabi ko, point of order ad hominem. Ang ibig sabihin lang, yung banat mo, binabanatan mo yung tao, hindi because of yung issue na nire-raise niya, rather na yung personal na pagkatao. Sabi niya, walang legal background. What does it tell you? So, sila lang ang pwede dahil mga abogado sila. So, of the 24 senators, 16 kami ang hindi lawyer. So, lahat tinamaan. Lahat tinamaan, pati mga kasamahan niya dahil walang legal background. Bakit? Nakalagay ba sa konstitusyon when you join the Senate, you have to be a lawyer? Bakit? Pag tumakbo ka ba ng pagiging pangulo, kailangan mo maging abogado? Ang alam ko lang na dapat abogado ka kung magiging officer of the court ka, judge, fiscal, Supreme Court Justice, Associate Justice, Sandigan Bayan, Ombudsman. Ang alam ko yun ang maging abogado, pero yung mga sa legislature, hindi mo naman kailangan maging abogado, Christian. Diba? For so long as yung gagawin mo ay makakatulong sa sambayanan, yung mga batas mo ay makakatulong at ika nga, for the interest of the public, hindi for the interest of the few. Okay. Paano pa na to, Senator? Sa Lunes kasi bakbakan uli, no? So mukhang isusulong nila uli yan. So how would you deal with that? In terms of numbers, kulang kayo eh. We will try to put up a good fight, Christian. We know we're outnumbered. But we will still go there in the Senate na we will really object. At we will ask Senator SP Cayetano na SP, paliwanag, mag-usap tayo. Sige, let's discuss. Pero huwag tayo magbotohan. Magbotohan tayo kung hindi tayo magkasundo na. Usually, nagkakaroon ng botohan, Christian, pag divided talaga ang House. Nagkakaroon lang ng division ng House. Kung may discussion, there were no discussions. Ang discussions is because of kailangan na rin pagbotohan. That's not discussion. I mean, discussion of the topic on the floor, which is incorporating yung Section 41C sa rules namin. Kaso wala nga po eh. Dapat i-interpolate si Senator Marcoleta dahil siya nag-introduce noon. May mga tanong kami. Ako may tatanong sa kanya, ano po ba ang ibig sabihin ng justifiable reason? Ano ho ito? Anong klaseng reason? Pangalawang tanong ko pa, bakit po ba minabadali po ninyo? Ano bang so special at important sa bagay na ito? Sabi nga po nila, after, masyado ito si Erwin Tulfo, masyado advance sa pag-iisip. Hindi naman po sa ganon. Nagka-timing lang ho eh. Nung umaga, nagsalita si Ombudsman Remulla na maglalabas ng warrant of arrest very soon. Ito kaya minamadali nila kasi baka dalawa sa kasama nila. Nalagasan na nga sila ng isa. Malalagasan pa sila ng dalawa. Di tatlo na malalagas sa kanila. So, alam na ho natin kung saan patutungo. We are mamahayag tayo, Christian. We're journalists. Sabi nga, maganda nga daw ang magdebate ang isang mamahayag at ang isang abogado eh. Magandang magdebate.